maligayang araw sa inyong lahat. Um, Noong una, sa tingin ko, yung technology integration ay simpleng pandagdag lang siya sa lesson plan. Simpleng dagdag lang siya na apps or digital tools sa lesson. Pero, habang ginagawa na namin yung actual planning, mas na-realize ko na mas malalim pala ang role ng technology, lalo na ngayong sa mga 21st century learners natin. Hindi lang siya pandagdag, kundi dapat malinaw din sa atin kung ano yung purpose and ambag niya sa learning process ng estudyante. Sa paghahanap namin ng appropriate and unique tools, napansin ko na hindi pala ganun kadali pumili ng apps and tools. Ang daming available na platforms, website, or apps na pwedeng gamitin pero hindi siya angkop lahat sa lesson. Kaya ang natutunan ko na kailangan talagang isaalang-alang ang tatlong bagay na meron. Una, yung alignment sa objectives. Pangalawa, yung accessibility. Dapat free and ma-access ng mga bata at relevance ng learners. May mga tools na maganda lang tingnan pero hindi siya nakakatulong sa content. May iba naman na sobrang simple pero sobrang epektibo niya sa pagbuo ng participations ng mga student. Dahil sa values education, ang context natin ay dapat mahalaga. Kaya mahalaga din ang technology, hindi lang pang visual, kundi tumutulong din kung paano um, i-process, i-reflect, or maging interactive and meaningful ang experience ng mga bata sa bawat lesson. Halimbawa na may nakita tayong mahusay siya or maganda siya for collaborative activities. May mga tool naman para sa guided reflections, meron naman na ipapalabas natin yung creativity ng mga students. Diba? Kaya habang pinipili namin yung mga unique tools and apps, mas lalo kong na-appreciate kung paano nakakatulong yung technology sa learning ng bata and especially sa ating mga future or in-service teacher. Nung ginagawa ko na yung lesson, napagtanto ko din na hindi dapat maging sentro ang technology sa um, pagtuturo. Dapat guided pa din tayo and support lang lagi ang technology.